Magandang araw po. Ating ipagpatuloy ang pagbabasa ng banal na kasulatan mula sa Biblia. Exodo chapter 3. Ang pagkatawag kay Moises. Samantala, mula nung tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at Jebuseo. Naririnig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipsyo ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na akong nagsugo sa iyo sa bundok ding ito. Sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako nga, ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Heveo at ng mga Jebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, paggagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Lahat ng babae ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga kapitbahay at sino mang babaeng nandoroon. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan, masasamsam ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Exodo chapter 4.
Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Moises. Itinanong ni Moises, "Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang napakita kay sa akin? Ano iyang tangan mo?" Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. "Tungkod po," sagot ni Moises. "Bitiwan mo," utos ni Yahweh. Binitiwan nga ni Moises at ito'y naging ahas pagsayad sa lupa. Kaya't siya'y napaurong. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Hawakan mo sa buntot ang ahas." Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod uli. "Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang napakita ko sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob," sabi ni Yahweh. "Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib," sabi ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya ito'y lipos ng ketong. "Ipaloob mo uli," utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng ketong. Sinabi ng Diyos, "Kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan kanila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo." Sinabi ni Moises, "Panginoon, sa mulat mulapay hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Heto nga't pautal-utal akong magsalita." Sinabi ni Yahweh, "Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na't tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin." "Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang inyong suguin," sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod, pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan." Ang pagbabalik sa Ehipto. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, "Babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila." Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat wala ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo." Kaya isinakay niya sa asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalaghan sa harapan ng Faraon. Ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay." Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang papatayin. Kaya't si Zippora'y kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanilang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian. Saka sinabi, "Ngayoy kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo." Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah, "Nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli." Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moises."
Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga leader ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid dito ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan mula sa Biblia. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito at nabigyan kami ng panahon na magbasa ng iyong mga pangaral, mga salita, makinig at isapamuhay ang mga ito, Panginoon. Nais po namin ikaw ay makilala pa ng lubusan. Humihiling kami ng proteksyon at pagpapala sa aming buhay na manggagaling sa inyo, Panginoon, at sa banal na Espiritu. Kami sumasamo sa iyong pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkakamali. Hubugin mo po kaming maging katulad mo sa pagkakaroon ng tamang karunungan. Pagsasaalang-alang na palagi anuman ang gawin ay laging naroon ka, Panginoon. Pananampalataya, pagtitiwala, lubos na pag-asa at pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, ay nais naming ipahiwatig sapagkat kayo po ay nananatiling sa amin ay tapat sa pangako at pagmamahal. Ang inyong pong plano para sa amin ay higit na nakabubuti. Mangyari po nawa. Amen. Salamat po sa pagsabay ninyo sa akin sa ating pagbabasa ng Biblia sa mga paunang kapitulo ng Aklat ng Exodo. Naway sabayan niyo pa rin po ako sa susunod na ating pagbabasa upang tayo'y sabay-sabay na lumago sa ating pang-espiritual na pangangailangan. Gawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ni Yahweh. Muli, salamat sa pagsabay ninyo sa akin sa pakikinig at pagbabasa ng ating Biblia. Amen.